Testing 1 2 3. Bagong linis, bagong tire block. Anong tire block ba yung gamit ko? Anong brand? Basta yung meron sa Shopee, mga buy one take one. Oo. Here goes. Marami daw yung charger cable. Whatever. Kala ko N or ano? And basta yung SMS from government na warning zombie, warning ulan. Yung pala you have a dirty charger or phone or wet charger or phone. Ganun. Pawisan kagad ako sa aking bumbunan. Kasi nga nag-workout ako. Nag-workout ka, madali kang pawisan, ito na pala yung gamit niya, yung tuktok. Tricycle din nadala niyan medyo makapit yung preno today. Kailangan ko talaga i-check yung aking air pressure, tire pressure every now and then, kasi nga tire pressure every now and then kasi nga palitin na yung aking valve. And the only time na mapapalitan ng aking valve is pag tinanggal yung gulong. Tinanggal yung gulong, matrabaho. Sobrang matrabaho. Yung wire kaya ko, pero yung alignment ng preno, no. Hindi ko pa na-try. Kasi yung preno, siya nakasayad siya, nonetheless, hindi madiin. Pero nakasayad siya nonetheless I don't know if there's something wrong sa gawa ni JP or ganun talaga. How did I know? Nagsulat lang ako ng pentel pen whiteboard marker dun sa rotary disc. Tapos pinaikot ko ng hindi naka-brake. Burado. That simple. And it took him some time bago niya na-align. Or maybe hindi niya na-align perfectly. Maybe supposedly wala talagang sasayad. Pero it took him
It took him mga 2 to 3 hours sa pag-align. Him being a professional, being uh, taga-kabit ng ganon by profession. And yet it took him that long. Ako pa kaya na first time kong gagawin. Kasi ganon din yung sa kanya. And mga ilang meron, as far as mga e-bike technician is concerned slash mechanic, isa na rin siya sa mga marunong. So he definitely know what he's doing. Otherwise kung mali yung kabit niya ng preno ko, edi uminit na yon, di ba? So ganun yun eh, iinit yun pag sumasayad. Kakasilaw. Time check 2 o'clock Thursday. Ano ba ngayon? February, ano ba ngayon? 20. Yan ang last day payment ng aking Converge 1.5. Usok. Bago pa yung ano na yan, yung mga anong tawag nun? Smoke belching na yan. Law or malay natin matagal na yung smoke belching law. Pero bago pa na-implement, grabe yung mga jeep, bus, lalo na yung bus ng Marikina, yung malaki, yung tawag nito, dilaw, parang school bus ng Amerika. Grabe usok. Mga truck ganyan, pag dumaan yan talaga, kala mo may nagsusunog ng gulong. O ngayon in-implement na yung kahit mga private vehicle na diesel, pag hindi na maintain, mausok din. Ngayon na-implement na yung smoke belching, tapos minahalan nila yung penalty, edi nabawas-bawasan, di ba? So yun ang mga mabuting na idudulot ng government imposition ba tawag doon? Pag-i-impose ng batas. Yun ang sakto go. Pag ako ganyan naghahabol, hindi ako pag may OBR ako, hindi ako nagpo-focus sa bilang. Tatansyahin ko na lang yan. Okay, si teacher pinaano ko. Pag ako mag-isa, natansya ko. Pag si teacher, siya pinabibilang ko, pinaka-countdown ko. Kasi mahirap na yung nawawala ka sa attention mo sa kalsada, lingon ka ng lingon sa timer. Pag tansya ko hindi naabot, edi wag.
Hindi ka naman nagmamadali life and death. Ito malaking tulong itong ano ko itong slider. Tawag dito slider, sapakan ko sa harap. Pero ang tawag dito slider, pero ang more ang tawag ko dito step nut ng ano driver. Kasi instead na nakasarado yung paa mo, legs mo, nandito sa loob ng ano ng gulay board, nakanganga. So mas natural 'yan, di ba? Para kang nakasakay sa kabayo, para kang nakasakay sa normal na motor, yung hindi moped ganyan. Yun yung feeling no. Tsaka yung belt bag ko, hindi ano, hindi hirap pag nakabuka ka. Si belt bag ko nasa harap hindi nasa likod. Never ka magbe belt bag nasa likod, lalo na dyan wallet mo, cellphone mo, never sa likod, sa harap lagi. Especially open, tapos umihinto ka sa stoplight ganyan, bumabagal, umihinto ka sa traffic ganyan, always sa harap lang. Tsaka belt bag, lahat ng valuables mo nandyan, para isa lang iingatan mo kaysa sa kalat-kalat. Sa side pocket yung cellphone, nasa back pocket yung wallet, ang dami mong i-check. Pag belt bag nandyan lahat, isa lang yung kakapain mo, or make sure na hindi nahablot, natatanggal, etc. Mas madali monitor. Kapag magtatali pala kami ng tent sa sa top box, tapos lagpas siya paangat patalikod, dapat pala meron din yung visual aid sa kondisyon nito. Ewan ko kung papalag pa to sa
sa NMAX. Nawala yung interest niya. Try natin mag-trace Oy, petek. Ayan. Oh, nawala. Oh, nawala. Kanina kumapit eh. Ewan ko ba rito, parang babae may regla eh. O yun, kumapit. Putek. Yun ang tres. Isa pa. Yun, medyo, wow! Tinalang, naka-radial tayong preno. Kailang kumapit yung tres. Kakanan tayo. Ang sarap eh, nakakatakot pag kumapit. Pag yung ganon, medyo palag yun. Pag ganon. Pero pag hindi, ayan o, palag yun. Pero pag naglolo ko, hindi. Yan o, yun, palag yun o. Palag na palag. Woo! Oh, yung mapapaliyad ka, mahina-hina pa nga eh. Ewan ko ba kung bakit naglolo ko ng interest na ito. Kung ano, papa-adjust ko to kay Paul uli o ako, bibili ako ng ano, ng tawag nun, yung kunwari bibili ako ng dongle sa controller. Ako sisilip kung anong setting, or punta ako sa ano, sa Lodge e-bike, pasilip ko dun sa ano nila, technician nila. Yung technician nila hindi pa ganun kabatikan, pero syempre at least they can call a friend shop yun eh, pag hindi kaya. Ganda ng sipa ng tres niya. Yun ang ibig kong sabihin. Oh, ngayon wala oh. Yan, meron oh. Putek. Ayan. Ito wala oh. Oh, wala. Iyon, meron oh. Diba? Random. Isa pa wala. Oh. Wala. Inaano ko, sinisilinyador ko eh. Delikado eh. Ayan, meron. Woo! Takot. Di mo alam kung kailan siya bibigay. Kaya dos na lang tayo. Ba't ganon? Pero pag bumigay siya, uta. Iwan ng leeg. Uy, kakaliwa siya. Dito tayo sa kabila. Tayo sa kabila kasi delicates. Sabay ang ganyan bumabali. Nakikinig ako ng ano dito eh, Spotify. Dito sa ano ko, sa tawag nito, sa AJS ko. Pero nag-minimum ano siya, volume. Naglolo ko rin. Spotify lang naman. Pag iba normal. Local audio, YouTube audio, local video. Pag iba normal yung volume.
Pero pag Spotify, minimum volume siya. Useless. Kaliwa tayo. Palagpasin na natin yung van na yan. And motor. Tapos dito tayo sa pagitan. Huwag masyadong sagad sa kaliwa. Para may chance pa tayong tumakas. In case na hindi go. Ngayon, ang tingin mo dito, kapag umaandar yung kabilang lane, that means, ay, go na. Stop sa dulo. Stop yung left turn. Uy, putek, sorry. Kabubuhan ko. Ito na lang, bumusi na yung elf. Kaya pa yan 2018 13 manhid na kamay ko. Kung call center ka nga naman, you might be able to afford you might be able to afford a family. Let's say parehas kayong call center. Ito problema. Walang mag-aalaga ng anak nyo. Kasi hindi nyo control yung schedule nyo eh. Napakahirap kumuha ng yaya. Kung may makuha ka man, matino o hindi, good luck kung magtatagal yan sa'yo sa panahon ngayon. Kamag-anak mo o hindi, kahit kamag-anak mo pa, swerte ka na pag minakuha ka matino. Pero paano kung nag-asawa rin yan, nagkasakit yung somebody sa probinsya, namatayan, wala kang kapalag-palag. Ganun. May magsasuffer talaga. Kaya ganyan yung kapwa ko agent na dating manager na kabilang kumpanya, manager siya. Nag-agent siya. Ang galing niyang paikutin yung sistema. Kasi kami mga normal na agent na walang alam na hindi alam yung mga ek ng management. Pag kami na late, umabsent ng training pa lang, sibak. Ganyan, sibak. Siya nalilate, umaabsent isang araw, 2 araw, 3 araw, minsan 1 linggo pa, training pa lang, probe pa lang. Nakakaligtas siya. Alam niya kung paano kilitiin yung sistema. Sasabihin lang, basta mahusay siyang lahat ng dahilan niya valid. Nagdahilan siya, ganito yung anak ko, bla bla bla, pasok. Pag yung isa na late umabsent, sabihin na may ketong ako, tanggal. basta pag hindi mo kabisado yung ng management, wala ka, olats ka. Kailangan alam mo yung
Ano, eh syempre dati siyang manager eh. Alam niya kung paano magsibak ng ahente na umabsent na ganitong dahilan o hindi. Yan. Pero anyways, going back sa pagiging call center agent. Kasama kayong call center agent. Oh, hindi mo hawak yung schedule mo. Ganun. Oh, eto pa. Call center ako. Noon, si teacher, ganyan, di ba? Panggabi ako, yun, medyo ano pa. So sa araw, pag uwi ko ng umaga, bantay ako sa anak. Yan. Sa gabi, pagpapasok ako, bantay din siya sa anak, tulog. Actually, mas madali siya kasi tulog eh, no? Ganon. Ang naging ako actually naalala ko ano ako, tulog ako, di ba? Nagbabantay ng anak, yung mga anak ko ano pa, maliliit pa. Mga ilan ba? Yung isang pumapasok, yung dalawa ano pa, tag neto. Bantayin pa, nasa bahay pa, hindi pa pumapasok. Sabi sa'yo pumapasok ako, tawag neto. Minsan di tinanghali ako, hindi naman tinanghali ano, pero nung nagising ako bago pumasok, medyo pasok ko kunwari alas 7, dumating si teacher alas 6:30. Ganyan, tulog pa ako, syempre mataranta na ako, magigising ako. Yung mga dalawang anak ko gising, ako tulog. Isipin mo yun, maliit na anak gising. So sa panic ko na malate, paggising ko, dampot ng damit, dampot ng ID, dampot ng sapatos, alis. Bago ako lumabas ng pinto, hinablot ako ni teacher. Sabi niya, nilawayan niya daliri niya, sabi niya may mga pentel pen ka sa mukha. Sinulatan ako ng bata sa mukha nung tulog ako. Pero anyway, so yun yung struggle mo kung call center agent ka, may pamilya ka. Okay, see you later, bye.